Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 6, Pananampalataya at Pagtanggap. Habang ang iyong budi ay binuhay ng banal na espiritu, nakakita ka ng isang bagay ng kasamaan ng kasalanan, ng kapangyarihan nito, ng pagkakasalan nito, ng kabehan nito, at tinitingnan mo ito ng may pagkasuklam. Nararamdaman mo na ang kasalanan ay naghiwalay sa iyo sa Diyos, na ikaw ay nasa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasamaan. Habang nagpupumilit kang makatakas, mas napagtanto mo ang iyong kawalan ng kakayahan. Ang iyong mga motibo ay marumi, ang iyong puso ay marumi. Nakikita mo na ang iyong buhay ay napuno ng pagkamakasarili at kasalanan. Nananabik kang mapatawad, malinis, palayain. Pagkakasundo sa Diyos, pagkakahawig sa Kanya, ano ang magagawa mo para matamo ito? Kapayapaan ang kailangan mo, ang pagpapatawad at kapayapaan at pagmamahal ng langit sa kaluluwa. Hindi ito mabibili ng pera, hindi ito makukuha ng talino, hindi ito makakamit ng karunungan, hindi ka makakaasa sa sarili mong pagsisikap na matiyak ito. Ngunit iniaalok ito ng Diyos sa iyo bilang isang regalo, nang walang pera at walang presyo. Isaias Kapitulo 55 versikulo 1. Ito ay sa iyo kung gagawin mo ngunit iabot ang iyong kamay at hawakan ito. Ang sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay mapula, sila ay magiging kasing puti ng nyebe, bagamat sila'y mapupula gaya ng pulang-pula, sila'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaias Kapitulo 1 versikulo 18. Bibigyan ko rin kayo ng isang bagong puso, at isang bagong espiritu ang ilalagay ko sa loob ninyo. Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 26. Iyong ipinagtapat ang iyong mga kasalanan, at sa puso mong itinapon ang mga ito. Napagpasyahan mong ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Ngayon pumunta sa Kanya, at hilingin na hugasan niya ang iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong puso. Pagkatapos ay maniwala na ginagawa niya ito dahil nangako siya. Ito ang aral na itinuro ni Jesus noong siya ay nasa lupa, na ang kaloob na ipinangako sa atin ng Diyos, dapat nating paniwalaan na ating natatanggap, at ito ay atin. Pinagaling ni Jesus ang mga tao sa kanilang mga karamdaman nang sila ay may pananampalataya sa kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila sa mga bagay na kanilang nakikita, sa gayo'y binibigyang inspirasyon sila ng may pagtitiwala sa kanya hinggil sa mga bagay na hindi nila nakikita, na umaakay sa kanila na maniwala sa kanyang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Ito ay malinaw niyang sinabi sa pagpapagaling ng lalaking lumpo, upang inyong maalaman na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Pagkatapos ay sinabi niya sa lumpo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. Mateo Kapitulo 9 versikulo 6. Gayon din ang sabi ni Juan na Ebanghelista, na nagsasalita tungkol sa mga himala ni Kristo, ang mga ito ay isinulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Juan Kapitulo 20 versikulo 31. Mula sa simpleng salaysay sa Biblia kung paano pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, maaari tayong matuto ng kung paano maniwala sa kanya para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Balikan natin ang kwento ng paralitiko sa Bethesda. Ang mahirap na nagdurusa ay walang magawa. Hindi niya ginagamit ang kanyang mga paa sa loob ng 38 taon. Ngunit sinabihan siya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Maaaring sinabi ng may sakit na, Panginoon, kung ako ay pagagalingin mo, susundin ko ang iyong salita. Ngunit, hindi, naniwala siya sa salita ni Kristo, naniwala na siya ay gumaling, at nagsikap siya kaagad, gusto niyang lumakad, at lumakad nga siya. Siya ay kumilos ayon sa salita ni Kristo, at ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan. Siya ay ginawang buo, sa katulad na paraan ikaw ay isang makasalanan. Hindi mo matutubos ang iyong mga nakaraang kasalanan, hindi mo mababago ang iyong puso at gawing banal ang iyong sarili. Ngunit ipinangako ng Diyos na gagawin ang lahat ng ito para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Naniniwala ka sa pangakong iyon. Inaamin mo ang iyong mga kasalanan at ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Nais mong paglingkuran siya, tulad ng katiyakan habang ginagawa mo ito, tutuparin ng Diyos ang kanyang salita sa iyo. Kung naniniwala ka sa pangako, naniniwala na ikaw ay pinatawad at nalinis, ang Diyos ay nagbibigay ng katotohanan, ikaw ay gumaling,
tulad ng ibinigay ni Kristo sa paralitiko ng kapangyarihang lumakad nang ang lalaki ay naniniwala na siya ay gumaling. Ganyan kung maniniwala ka, huwag hintayin na madama na ikaw ay buo na, ngunit sabihin, naniniwala ako, ganoon nga, hindi dahil nararamdaman ko ito, kundi dahil nangako ang Diyos. Sinabi ni Jesus, anumang mga bagay na inyong ninanais, kapag kayo'y nananalangan, ay manalig na kayo'y natanggap na, at kayo'y makakamtan. Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. May kondisyon ang pangakong ito, na manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit kalooban ng Diyos na linisin tayo mula sa kasalanan, gawin tayong kanyang mga anak, at bigyan tayo ng kakayahang mamuhay ng banal. Kaya't maaari nating hingin ang mga pagpapalang ito, at maniwala na tinatanggap natin ang mga ito, at salamat sa Diyos na tinanggap natin ang mga ito. Pribilehiyo natin ang pumunta kay Jesus at maging malinis, at tumayo sa harap ng batas ng walang kahihiyan o pagsisisi. Kaya ngayon ay wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Roma Kapitulo 8 versikulo 1. Mula ngayon hindi ka na sa iyo, ikaw ay binili sa isang presyo. Hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasa sira, gaya ng pilak at ginto, ngunit sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang donges at walang donges. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 18-19. Sa pamamagitan ng simpleng pagkilos na ito ng paniniwala sa Diyos, ang banal na Espiritu ay nagkaanak ng bagong buhay sa iyong puso. Ikaw ay tulad ng isang batang isinilang sa pamilya ng Diyos, at mahal ka niya gaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. Ngayong ibinigay mo na ang iyong sarili kay Jesus, huwag kang umatras, huwag mong ilayo ang iyong sarili sa Kanya, ngunit araw-araw sabihin, ako ay kay Kristo, ibinigay ko ang aking sarili sa Kanya, at hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang Kanyang Espiritu at ingatan ka sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kung paanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos, at paniniwala sa Kanya, na ikaw ay naging Kanyang anak, kaya dapat kang mamuhay sa Kanya. Ang sabi ng apostol, kung paanong inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad din kayo sa Kanya. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 6. Ang ilan ay tila nadarama na sila ay dapat nasa pagsubok, at kailangang patunayan sa Panginoon na sila ay nabago, bago nila maangkin ang Kanyang pagpapala. Ngunit maaari nilang angkinan ang pagpapala ng Diyos kahit ngayon. Kailangan nilang taglayin ang Kanyang biyaya, ang Espiritu ni Kristo, upang tulungan ang kanilang mga kahinaan, o hindi nila mapaglabanan ang kasamaan. Gustong-gusto ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya kung paanong tayo ay makasalanan, walang magawa, umaasa. Maaari tayong dumating kasama ang lahat ng ating kahinaan, ang ating kahangalan, ang ating pagkamakasalanan, at mahulog sa Kanyang paanan sa pagsisisi. Ito ay Kanyang kaluwalhatian na yakapin tayo sa mga bisig ng Kanyang pag-ibig at upang balutin ang ating mga sugat, upang linisin tayo mula sa lahat ng karumihan. Dito ay libo-libo ang nabigo, hindi sila naniniwala na pinatawad sila ni Jesus ng personal, individual. Hindi nila tinatanggap ang Diyos sa Kanyang salita. Pribilehiyo ng lahat ng sumusunod sa mga kondisyon na malaman sa kanilang sarili na ang kapatawaran ay malayang ipinagkakalob sa bawat kasalanan. Iwaksi ang hinala na ang mga pangako ng Diyos ay hindi para sa iyo. Ang mga ito ay para sa bawat nagsisisi na lumabag. Ang lakas at biyaya ay ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo upang dalhin ng mga naglilingkod na anghel sa bawat kaluluwang nananampalataya. Walang sinuman ang napakakasalanan na hindi nila mahanap ang lakas, kadalisayan, at katwiran kay Jesus na namatay para sa kanila. Siya ay naghihintay na haburin sila ng kanilang mga kasuotan na nadungisan at nadungisan ng kasalanan, at isuot sa kanila ang mga puting damit ng katwiran, inaanyayahan niya silang mabuhay at hindi mamatay. Hindi tayo nakikitungo sa Diyos gaya ng pakikitungo ng mga taong may hangganan sa isa't isa. Ang kanyang mga iniisip ay mga kaisipan ng awa, pag-ibig, at pinakamagiliw na pakikiramay. Sabi niya, talikuran ng masama ang kanyang lakad, at ng taong liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at maaawa siya sa Kanya, at sa ating Diyos, sapagkat siya ay sagana sa pagpapatawad. Aking pinawi, na parang makapal na ulap, ang iyong mga pagsalangsang, at, gaya ng ulap, ang iyong mga kasalanan.
Isaias Kapitulo 55 versikulo 7, 44:22. Wala akong kaluguran sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magbalik loob kayo, at mabuhay kayo. Ezekiel Kapitulo 18 versikulo 32. Handang nakawin ni Satanas ang pinagpalang mga katiyakan ng Diyos. Ninanais niyang kunin ang bawat kislap ng pag-asa at bawat sinag ng liwanag mula sa kaluluwa, ngunit hindi mo siya dapat pahintulutan na gawin ito. Huwag makinig sa manunukso, ngunit sabihin, si Jesus ay namatay upang ako ay mabuhay. Mahal niya ako, at hindi niya nais na ako ay mapahamak. Mayroon akong mahabaging Ama sa langit, at kahit na inabuso ko ang kanyang pag-ibig, kahit na ang mga pagpapalang ibinigay niya sa akin ay nasayang, ako ay babangon, at paroroon sa aking Ama, at magsasabi, ako ay nagkasala laban sa langit, at sa iyo, at hindi na ako karapat-dapat na maging tinawag mo ang iyong anak, gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga upahang lingkod. Sinasabi sa iyo ng talinghaga kung paano tatanggapin ang gumagala, nang siya ay nasa malayo pa, nakita siya ng kanyang ama, at nahabag, at tumakbo, at yamakap sa kanyang leeg, at hinalikan siya. Lucas Kapitulo 15 versikulo 18 hanggang 20. Ngunit maging ang talinghagang ito, magiliw at makabagbag damdamin, ay kulang sa pagpapahayag ng walang katapusang habag ng makalangit na Ama. Ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't inilapit kita ng kagandahang loob. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 3. Habang ang makasalanan ay malayo pa sa bahay ng Ama, nag-aaksaya ng kanyang pag-aari sa ibang bansa, ang puso ng Ama ay nananabik sa kanya, at ang bawat pananabik na nagising sa kaluluwa na bumalik sa Diyos ay ang magiliw na pagsusumamo ng kanyang espiritu, nanliligaw, nagmamakaawa, naglalapit sa taong gumagala sa puso ng pag-ibig ng kanyang Ama. Sa mga masaganang pangako ng Biblia sa harap mo, maaari mo bang bigyan ng lugar ang pagdududa? Maaari ka bang maniwala na kapag ang kaawa-awang makasalanan ay nagnanais na bumalik, nagnanais na talikuran ang kanyang mga kasalanan, mahigpit siyang pinipigilan ng Panginoon na tumayo sa kanyang mga paa sa pagsisisi. Malayo sa mga ganyang kaisipan, wala nang higit na makakasakit sa iyong sariling kaluluwa kaysa sa pag-aliw sa gayong pagkaunawa sa ating makalangit na Ama. Kinamumuhian niya ang kasalanan, ngunit mahal niya ang makasalanan, at ibinigay niya ang kanyang sarili sa katauhan ni Kristo, upang ang lahat ng magnanais ay maligtas at magkaroon ng walang hanggang pagpapala sa kaharian ng kaluwalhatian. Anong mas malakas o mas magiliw na wika ang maaaring gamitin kaysa sa kanyang pinili upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin? Ipinahayag niya, malilimutan ba ng isang babae ang kanyang pasusuhin na anak, na hindi niya dapat mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, maaari silang makalimot, gayon may hindi kita kalilimutan. Isaias Kapitulo 49 versikulo 15. Tumingala ka, ikaw na nag-aalinlangan at nanginginig, sapagkat si Jesus ay nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Salamat sa Diyos para sa regalo ng kanyang mahal na anak at ipanalangin na hindi siya namatay para sa iyo ng walang kabuluhan. Inaanyayahan ka ng Espiritu ngayon. Lumapit kay Jesus ng buong puso, at maaari mong maangkin ang kanyang pagpapala. Habang binabasa mo ang mga pangako, tandaan na ang mga ito ay pagpapahayag ng hindi mabigkas na pagmamahal at awa. Ang dakilang puso ng walang hanggang pag-ibig ay iginuhit patungo sa makasalanan na may walang hanggan na habag. Mayroon tayong pagtubo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Efeso Kapitulo 1 versikulo 7. Oo, maniwala ka lamang na ang Diyos ang iyong katulong. Nais niyang ibalik ang kanyang moral na imahe sa tao. Habang lumalapit ka sa kanya ng may pagtatapat at pagsisisi, lalapit siya sa iyo ng may habag at pagpapatawad. Dito nagtatapos ang Kabanata 6. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.